Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po yung transmission nitong taxi, ex-taxi. Ayan, na galing ng Baguio City. Pagdating dito, nagtampo. Nawawala yung aircon kasi sa Baguio daw hindi nila ginagamit yung aircon. Ibig lang sasabihin nun, doon sa Baguio, kahit medyo nag-overheat na yung makina mo, hindi pa rumiresultang nag-overheat dahil nga malamig po doon. Pero ang totoong naging problema pala niya ito. Nung gawin ni yung engine, nung kalas-kalasin na ni pangalan nito, RJ. ni RJ, tumatagas ang tubig dito. Ito po yung picture niya, sir. Ayan. Kita ba? Ayan, oh. Oh, yan. Tumatagas ang coolant. Ito yan, nakaganon yan. Okay? Kasi pag tumatagas ang coolant, anong mangyayari talaga? Mag-overheat po talaga yan kasi mawawala ng cooling system yung ano. Oo, tapos kasi sa Baguio, hindi naman mahaba ang biyahihan dyan. Yun nga lang, talagang puro akyatin. Tapos pababa, naka-manual transmission naman na to. Kaya hindi masyadong rumiresulta yung problema na nag-overheat. Kasi walang nagbibigay ng init Kasi pag ginamit mo yung aircon, iinit yung condenser, mapupunta yung init na yun sa radiator. Sa Baguio, kung hindi ka gagamit ng aircon, hindi rin persado ang makina mo, kaya hindi niya nakukuhang mag-overheat. Yun nga lang, pagdating dito sa Metro Manila, pagdating dito sa Antipolo, ay hindi na pwede yun. Unang-una, napakainit na. Kaya mag-aircon ka. Kaso yun ang problema, nawawala nga po yung aircon. Pero, ito, dahil sa puro paakyat at pababa doon, tignan niyo po ang nangyari sa clutch lining. Ito pong clutch lining niya, meron pang date kung kailan pinalitan. Ano basa mo? Malabo mata ko 10-22. 05-22. Ibig sabihin, anong year to? 2022. 2022. Tatlong taon. Ha? Ito, tingnan mo nangyari dito. Ubus na yung rivet. Nagano na, umabot na yung rivet dito sa kanyang pressure plate. Buti na lang sa pressure plate tumama. Hindi po sa... kasi kung sa flywheel, iangat mo nga yung flywheel. Ayan. Iangat mo yung flywheel. Wala, no? Okay, no? Pero pina-replace mo ba to? Na-replace na pala yan. So, talagang palit na po tayo ng mga bago. Ngayon, sabi ko nga po, kapag ka po magpapalit tayo ng clutch pag Toyota, Aisin. Huwag nyo nang kabitan ng ibang brand yan. Huwag na Exedi. Basta Aisin lang pag Toyota para makasigurado kayo na halos eksaktong-eksakto. Ngayon, ipinapakita ko na po sa inyo, Mr. Ricardo Gomez, yung may-ari nito, na kumpleto na po tayo sa pyesa. Puro Aisin po yan. No? Original na Aisin po yan. Pamalit po dito sa mga nasira yung pyesa. Ngayon, nakita ko po, Mr. Ricardo Gomez, medyo nagtatagas na rin itong oil seal na to. Yan. Papalitan na po natin yan, ha. Ito po yung transmission. Ayan. Yung clutch assembly. Yung engine nyo po. Naku po, ayan. Tingnan nyo, Ilawan mo nga. Ayan, Ha? Halos may mga namumuong sluds na rin. Lalo na doon. Pero hindi pa ito ganun kagrabe nung ibang mga makina. Alaga pa rin to kung tutusin dahil ito po ay taxi kung tutusin. Alaga pa rin yan. Yung i-interviewin ko po ngayon na may-ari din po ng isang sasakyan nandito sa tabi ko, tatanungin natin siya kung bakit gustong-gusto niya itong crosswind na to samantalang doon sa kanila sa Canada, napakaganda ng sasakyan niya. Tapos pag uwi dito sa Pilipinas, ang hawak-hawak niya, yung crosswind na nanginginig ang makina, yung crosswind na mabagal, tatanungin natin sa kanya bakit gustong-gusto niya itong crosswind po na ito. Ito ay 2015 model. Ang tinakbo lang nito ay 20,000 kilometers. 20. No? Sariwan-sariwa. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung engine. Yan. Talagang wala kang makikitang tagas ng langis. Kahit dito, ito, tagasin kasi ito Pero wala, tuyong-tuyo siya, Kita ba, Glenn? Wala kang makikitang tagas ng langis. Pati dito sa suksukan ng dipstick. Ang ganda-ganda pa nung crosswind na ito. 20,000 lang ang tinakbo. 2015 model. Si Kuya po ay galing pa ng Canada. Kailan po kayo umuwi dito sa Pilipinas? Noong Sabado lang. Noong Sabado lang. Sabi nyo po sa akin kanina, gusto nyo nang ibenta yung Ford. Ano ba yung Ford nyo na nando sa Canada? Canada pala. Ford Ranger. Ford Ranger. Anong model po?
XLT. Anong year model po? 2020. 2020. Bakit gusto nyo na pong ibenta yung Ford Ranger nyo? Nakikita ko nga sa mga vlog na maraming yung mga diferensya laging may sira. Pa talaga yung weather din doon, saka yung road condition, pati yung driving Yung condition. road condition, magaganda lahat. Maganda. Yung traffic doon, matindi rin ho ba? Meron, pero Hindi pag rush hour lang, Pag rush hour lang. Hindi katulad dito kahit hindi rush hour. matraffic. Lalo na dyan sa atin, sa may Sa Cainta, Ortigas. Sa Ortigas, grabe. Ngayon kuya, yung kaibahan ni XLT, ni Ford Ranger, dito sa Suabe crosswind. yun. Ano ba? Ibang-iba. From 1 to 10, talaga bang 1 lang si crosswind? Para bang ganun? Oo. Walang yun walang kalog, minsan nga hindi ko alam na maandar yung makina Yung sa Ford. Oo. Pero bakit gustong-gusto nyo to? Ito ba, binili nyo ba to ng brand new? No, segunda mano doon sa pinsang ko. Sa pinsan nyo. Na noong 2022 kasi nagpagawa ko ng bahay dito ako, bibili akong sasakyan. Na ayoko naman problema. Kasi maraming nabibin na segunda mano yung hindi mo alam ang kondisyon. Opo. O mamaya red tag pa yon. Oo. Kaya inano ko na lang to. So ibig sabihin po, talagang naka-base kayo sa Canada. Ngayon nagpagawa kayo ng bahay dito sa Valley View. Tapos bumili kayo ng sasakyan. Ang dami namang magagandang sasakyan dito. Medyo mamahalin pa. Bakit nagustuhan niyo yung... 3 months ko lang gamitin. Okay. So ngayon po, kadarating nyo lang. Kailan nang balik nyo ng Canada ulit? Sa March pa. March pa. Yung last na change oil po namin dito, nung nakaraang January lang. January. January po ba o April? January. Dito, January 2025. Tapos 25. bago ako umalis. Opo. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. 11 months na po. No. Before ako umalis, April, pina-change oil ko nag-change oil ulit. So April, May, June, July, August, September, October, November. So 8 months na rin. Tamang-tama lang po yun. Kasi hindi naman, porque hindi nyo nagagamit, hindi nyo i-change oil kasi yung moisture na pumapasok Yun nga, doon sa garahe loob. lang siya. Sa garahe lang. Atrasabante lang sa garahe. Ayun, oo. So tamang-tama din po yun para mas maproteksyonan yung engine. Pati yun ang sinasabi nyo nga, yung mga moist na sa langis. Hindi nyo ho ba ito pinapagamit sa iba pagka kayo nasa Canada? Wala ho talaga yung ibang... kapatid ko lang, inatrasabante niya. Atrasabante lang. Siguro meron din siya ibang sasakyan. May sasakyan din siya. Kaya ayaw niyang gamitin. Oo. Meron siyang yung sarili niya. Kung ikukumpara po yung presyo ng diesel doon sa Canada saka dito, alin po mas mura? Parang parehas lang din. Parehas lang. Pag kinumbert mo, parehas lang. Ano na ho ba yung pinakamalayong narating nitong crosswind nyo? Hanggang Ilocos, Pagudpod, hanggang balik ng Cagayan. Ngayon kuya, meron akong irerekomenda. Kasi ito pong block ng 4JA1 ng crosswind ay cast iron yan. Talagang kinakalawang po yan. Nakita ko itong itong reservo nyo, nandito na sa low. Ayan. So kung dadagdagan ko lang yan, baka mamaya yung pinakaloob ng block nyo, marami na rin kalawang. Recommendation ko sana, palitan natin lahat yung nito, yung coolant nito. Mura lang naman yun eh. Kaya lang kasi kung 8 months nyo na hindi halos nagagamit ito, malamang talaga may kalawang na po yung loob niyan. Kanina pinabuksan ko to, parang ganun yung napapansin ko na, na kulay ng inyong coolant. Kalawangin na rin talaga siya sa loob. Medyo mainit pa siya. Pero kung hindi naman kayo papayag, okay lang. Pero mas mai-recommend ako, palitan na po natin ng coolant to. Ayan kalawang na rin po Lalo na yung loob niyan. Kalawang na Hindi, kung kailan palitan. Opo, kasi kung after ilang buwan po kayo dito? Ulit? 3 months yun. O 3 months, after 3 months, Wala na ulit. hindi nyo na naman magagamit. At least ngayon, bago nyo gamitin ulit, palitan na po natin ang coolant. Ayun, mga kapatid, sabi ni Kuya Ricky, mula nung nabili nyo to, ilang taon na po sa inyo to? 3 years. 3 years. Hindi pa pala talaga napalitan yung coolant nito at na-check itong yung thermostat valve. Kadalasan nagkakaroon ng dumi yan, yung iba nga kinakalawang pa. So ngayon, i-check na po natin yan para sigurado tayo na hindi magkakaproblema dito sa kanyang cooling system. Ito ngang belt niya mahina lang kasi sa pagsilip ng mga tao ko Itong alternator belt Kasi lubog na sa loob. Ito pagka umaga maingay ito Pati ito. Kaya umiingay yung belt. Ito kasi mga B belt, mga B-type na yan,
kapag sumasayad na to sa pulley, umiingay yan. Kaya minsan pag start nyo sa umaga, maingay. Pag uminit, doon siya nawawala. Pero 2022 lang yan, pinalitan niya. Ayan, no? Tingnan nyo. Kasi alam nyo po kung bakit mabilis mapudpud ang belt nyo. Kapag ka hindi nyo to ginamit ng ilang buwan, kakalawangin ho kasi to eh. Ayan, no? Magaspang na magaspang, oh. Meron ka bang ilaw, ano? Tutukan mo dito. Ayan, oh. Kita yon? Nakita nyo yung gaspang na yan. Ayan, nandyan pa yung kalawang, eh, oh. Ngayon, kalawang yan, pag pinaandar nyo ang makina nyo, pupudpurin ho itong belt nyo. Kaya yan, pudpud ka agad, oh. Kita nyo po ito? Samantalang ito, pag bago, nakaangat po talaga yan dyan sa pulley. Pero kung regular nyo ginagamit, yung sasakyan nyo, Okay lang yan. walang way ito para kalawangin. Kaya lang mapapahinga siya. Isang buwan nga lang po, kalawangin na yan, eh. Yung pa doon, tignan mo Glenn dito. Oh. Di ba? Ayun, no? Ayun. So, ganun din yan, doon sa main pulley. Doon sa baba. Kaya po, kahit na ilang araw nyo lang nagamit, mula nung dumating kayo dito, nung isang araw, pupudpurin na po yung belt nyo. Ayan na po yung talagang nangyari dahil kinakalawang. Ano sabi niyo po kanina dito sa belt? Maluwag na. Maluwag na ho. Wala namang gumagamit, ba't ito lumuwag? Ayun nga. Sabi niyo, nung umalis kayo, pinapalitan niyo pa sa Motec to. Parang lumuwag din, parang pinahigpitan ko rin yata. Pinahigpitan nyo rin. O yun, ganun talaga mangyari. Higpit, luwag, higpit, luwag. Kasi nga po, puro kalawang yung pulley eh. Kaya kung papalitan ko ngayon ng belt ito, ganun din. Mga ilang gamit nyo lang, luluwag na naman. Kaya kailangan talaga makinis natin tong liyahin natin yung pulley na yan. Pero na kung tauhan dito, nung ginamit nila yung owner na pan-service namin dito, pagdating dyan sa May Quezon, kalawag ba yun? Pagdating doon, di-rescue pa natin eh, no? Kasi nga, puro kalawang pala yung pulley. Pagdating doon, naputol na yung belt. So, ang malaking problema namin doon, paano namin pakikinisin yung pulley. Kasi, nung lagyan ulit nila, bali pangalawang putol na yon, naputol na naman. Kaya, inabot na ho kami halos doon ng magdamag para lang matanggal yung kalawang ng pulley. Kasi, pag pinalitan mo ulit ng bago, mapuputol ulit siya. Ito ngayon ang problema. Kung papalitan mo ngayon to, dapat makaskas mo yun. Ha? So, para mapalitan mo yan, bago mo i-drain ito, kumuha ka muna ng liha, at tsagain mo habang umaandar yan, ingatan mo lang, meron kang o meron kang liha. Ingatan mo lang kasi matagal naman yan, kung kakalasin pa natin lahat yan isa-isa, hindi mo naman mapapaikot. No? Mabawasan mo lang, tignan mo kung paano madidiskartehan yung liha mo, lagay mo sa isang stick na mahaba, ginaganon mo lang. Kasi baka tamaan ka naman itong blade eh. Glenn, tingnan mo dito. Tingnan mo, ingat mo. Dami nakukuhang kalawang. Ayan. Sige, isa pa. Tapos yung kabila naman. Para makatipid ka na sa belt niyan. Kasi pagpalit ulit natin ng bago, sigurado luluwag na naman yan eh. Magaspang na kasi yung pulley eh. Kalawang Glenn. Ito ka mo, yun. Dito sa likod ko. Ayun, Ayun, kita ano? Ayan, kinis na Nanay kalawang malinis na, wala nang kalawang. Dapat sana uuwi na si Kuya Nicky. Kaya lang dahil sa nakita ko nga yung belt niya, pasok na rin. At nung nabanggit nga na nag-adjust na raw sila, ay hindi pwede yun. Kasi nga puro kalawang na rin yung pulley. Kapag alis niya rito, ganun din. Mga ilang araw niya lang gagamitin, maluwag na naman po yung belt niyan. Pero kasama yung alternator belt na mapalitan ha. Yung mga ganitong mga techniques, kahit kayo, kayang-kaya nyo pong gawin yan. Kaya kung kayo babiyahin ng malayo, siguraduhin nyo muna na ma-check nyo yung mga belt nyo. Kung puro kalawang na rin yung mga pulley nyo, yung pinakamabilis na gawin, ganito lang. Pero dapat wasong pag-iingat po tayo dahil umiikot yung fan blade dyan, baka kayo po ay masugatan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ito po ang inyong lingkod, si Otto Ranz. Simpleng tips at mga pag-aalaga lang muna ng mga sasakyan ang maibahagi ko sa inyo ngayong hapon para naman po hindi na kayo maggastusan ng malaki pag pumupunta kayo sa mga shops. Mga kapatid, magandang hapon. Maraming salamat sa inyong lahat.